So what's up again guys? No, ito na yung kinabit natin na bracket para sa XSR 155. So ngayon, meron nag-request na customer natin. No? Ginawa natin siya ng pannier para dun sa side box niya. Okay? So ayan. Ayan yung bracket natin. Okay? Mapapansin nyo dito, meron siyang additional na butas. Ayun no, diba? Meron siyang butas. So ito, abang na to para dun sa ating side pannier bracket. Okay? At pakita ko sa inyo yung ginawa namin. Ayan siya no. Ayan. So, yun yung pinaka-base nung inyong bracket. Dito kasi sa XSR, hindi kasi kailangan masyado malaki yung frame. Kasi nga, medyo makakasira sa look. So, ginawa natin, medyo maliit lang siya. Okay? So, yan. Okay. So, yan, no? Diba? Powder coated na yan. Oval siya. Oval tube na may flat bar sa gitna. Pakita ko sa inyo paano siya kinakabit. Ganyan lang siya. Okay? Tara. Kabit na natin. Okay, so ayan, tapos na natin ikabit yung side pannier bracket natin, no? Yung side pannier bracket dito sa ating Jaycom bracket na top box bracket, syempre. Ayan, no? So ayan yung itsura niya guys, pakita niya. Diba? Astig na astig siya. Maliit lang, no? Very classic design. Okay, so ngayon, subukan natin yung tibay nito. Syempre, hindi lang tanga top box bracket yung ating idudurability dapat. So ito ay patunay na lahat ng ginagawa natin dito sa Jaycom bracket ika nga ay matitibay. So again, reference lang. Pero hindi naman kayo talaga magbubuhat ng isang buong tao. Okay, tao pero motor yung bubuhatin natin ngayon. Sige nga, try mo buhatin mula dito sa side pannier yung inyong ano, yung motor. You know? Diba? So angat na yung motor. Pakita natin, portrait natin. You know, diba? Sige nga, buhat angat mo. Taas mo pa. Sige, ikalugin mo ng ayos. Diba? So yan. The best. Okay, so ilalagay ni sir, maliit lang na box, syempre. Pero, yun nga, nakita natin, matibay siya. Biro mo buhatin mo yung buong motor gamit yung side pannier, diba? So, napaka-solid niyan, guys. Napaka-pogi. Okay, so yun lang. Bye! So, ito na yung box ni sir, no? Ito yung box ni sir na binili. Kakabit natin dito sa ginawa nating side pannier. Ayan, no? Okay, so ito. Ang problema kasi nung box na to, guys, pakita ko sa inyo. Wala siyang mounting or yung bilog na karaniwang nakikita natin doon sa pannier. Okay, so wala rin siyang kasamang mounting plate. Okay, so dito ang ginawa natin, binutasan na lang natin siya dito. So may apat siya na butas in correspond dito sa butas na to para dito sa ating side pannier. Okay, so ganun siya. Siguro pwede natin lagyan na lang dito ng goma para hindi napasukin ng tubig. No, yun lang naman. Pero matibay siya. Try natin ikabit. Tayo na. Kinabit na natin itong ano. Nakabit na natin yung center box din ito. Yung base plate na ikakabit natin. So yung box ni sir ay 47 liters. Okay, so yun. Paano natin siya kinabit. Then ito na yung pannier bracket natin kanina. So ito yung kinabit ni sir na side pannier box. So maliit lang siya. Ayun, mga isang dangkal ko lang. Then dito, gano'n lang siya kaliit. Okay, so nilagyan natin siya ng spacer doon in between. Ayan o, kita nyo ba? Ay, dito. Kasi kanina, nung dinikit natin siya doon, so yung pagbukas ng box, hindi siya may sara pag gagano na. So nilagyan natin siya ng spacer. Ito yung loob. Ayos din, very neat, no? Sasara natin. Yun, slack siya. Okay? So, yun na nga. So, okay na. After ng mga ilang diskarte, no, trial and error. So, yun. Ganun ka tagal maggawa ng bracket. Lalo na bago pa lang nating susukatan. Pero all in all, nagkapit naman tayo ng ayos, tibay. Importante dito matapos natin ng ayos at makauwi si sir ng safe. No, palit pa si sir, palit pa. Okay, so yan. Try natin itong box. Yun o. Pakita nyo yung itsura niya. Para na siyang classic na pwede mo na rin ipang touring. So malaki na pili ni sir talaga guys. Kasi kailangan niya lagi ng maraming bitbiti. Yun o.
natin yung looks niya. Tingnan natin dito sa baba. Okay. Ayan, okay naman. Okay. Diba? Okay pa rin tingnan. So, XSR 155 side pannier.